Good evening po, good afternoon parang mga kababayan mong sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is February 18, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may Venus Compound sa may Sitio Libjo, Santo Niño, Parañaque po yan. At dadalhin po natin sa may Siena Park Residences sa may Lavender West Service Road, Bicutan, San Valley, Parañaque. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang mati pag nakuha na po natin sila. Sa firearms bypass operation matapos umanong manlaman sa mga pulis. Pamilya humihiling ng investigasyon. Pinagmulan ng trap kung saan isinilid ang putol-putol na katawan ng isang lalaki. Tukoy na. Bella Padilla, happy ka ba ang puso? Starting stage, baka mag-shake. Dalawang taon bago ang susunod na halalan, kinumpirma ng pangalawang Pangulo na tatakbo siya sa pinakamataas na posisyon sa 2028. Ayon kay Duterte, nagsisisi siya, inimposto niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong halalan 2022. Bagay na isahan ng Malacanang. Nagpapatungo ng Pina Domingo. Para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ngayon pa lang, desidido na si Vice President Sara Duterte sa pagtakbo bilang susunod na Pangulo ng bansa. Higit niya, ang patuloy na pagseserbisyo sa bayan ay bahagi ng pagnanais niyang makabawi sa publiko na dismayado umano sa pamamalakad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang dati niyang kaalyado at inendorso noong halalan 2020. Kabilang sa mga inihingi niya ng tawad sa publiko ang kakulangan umano sa maayos na seguridad, infrastruktura, serbisyong pangkalusugan at pamamalakad sa gobyerno. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin, patawad, tulad ko, mahalan, si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan,
natin ang tapang at malasakit. Dumepensa naman ang Malacanang. Ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity. Siguro po dapat muna na hihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di uman ang paglulusupay ng confidential fund ng kanyang dalawang opisina ng OVP at ng DepEd. Inanunsyo ni Duterte ang kanyang plano sa 2028 bago pasimulan ng Kamara ang paglalakay ng kanyang impeachment at ilang araw bago ang confirmation of charges hearing ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ang basa rito ng political scientist na si Aris Arugay, may nais pahiwatig ang pangalawang Pangulo sa Kamara. The speech is not only taking charge of the narrative, it's really a message to the House members. I dare you to impeach me. I don't want to call it a threat, but it's more like you might want to rethink the calculation. Para naman sa political scientist na si Steve Arguelles, sa ilang aspeto, pabor para sa pangalawang Pangulo ang maagang paglalatag ng mga plano. May advantage naman yan kasi maaga mo ding mahihikayat yung mga supporters. Ngayon pa lang din, nabibigyan sila ng assurance na paglaman halimbawa, may iba't ibang mga para siyang pag-usapan at pakita na sinabi niya ko. Pero matagal niyang ng tao bayan ang pamanagot sa 112.5 million na confidential fund. Ang tanong ay nasaan ang sinurapot na pera ng taong bayan para ito ipabalik at paano po kayo mananagot. Yun po ang dapat na tanong ay sagot ni Kada Duterte. Sige, in-house ni Secretary Manong Sir Lawrence Santo, posible makakapekto ang deklarasyon ni Duterte sa masing pagpupol ng pinakongresista sa reklamo ng impeachment. The reality, the Vice President is doing very well in the community. And there are promises that the chairman and his members objective.
Ito ang pag-amin ng 28 anyos na ina sa karumal-dumal na krimen na ginawa niya sa kanyang dalawang batang anak sa kanila mismong tahanan sa Burangdong parang may magsaysay na kulturan sa Mongoro. Dito ang parte ng espada. Buwan at wala ng awa ng amin sa pagkakanak at itong pagkilang na babae. Mga bata ang nakadiskutin sa kanila. Sa kanya, bakit matagal na kaya sa kanila kaya simulang sila matapos ang sakit-sikat sa Israel. Lalong na ang kayang kumanang naman. Pag-ibinirig ang kandila sa kwartong pinagyarihan ng President. Wala noon sa bahay ang kanilang ama dahil nagtatrabaho sa General Santos City. Sa cellphone na nakuha natin, wala pang mga ano doon na nag-away sila. At yung tinanong namin yung asawa ko sa partner niya, kung may video, ano ba sila, nag-away ba sila? Sabi niya, wala pang nag-away, mag-away. Hindi pa matukoy ng pulisya ang dahilan Dito? sa pagpatay ng kanyang mga anak. Pero isa sa mga lumalabas na May dalawa po kasi yung pwedeng daan. depression. Dito po. Nakita siya ng kanyang pinsan Ito? na Ito po. Doon. parang tulala doon sa may Doon kasi yung tinuro sa atin. bahay nila. O sa pintuan ng bahay nila. But hindi man din Kapag tayo hindi na makapagsabi po ng ng ano guard. Sige. ganun sir na talagang yung Hindi, magano po yan talaga. Sige po. Tapos, Kuya, 209 lavender. Lavender. ano ba yung bisita? Hindi ho. Sa unit po ng owner. Pa? Pinsan po ako ng owner. Pinsan? Aho, kamag-anak. Ibinilin po niya. Ano ba dito? Jara Padua po. Ano lang kami na edit niya ma'am? Ito po. Passport na lang. Ilan kayo ma'am? Ako lang ho. Kukunin ko po yung iPad. Ito sir ah. Pipicturean. Ay, BD niya sir. Thank you po. Pampanga. Pagkaraan ng ilang minuto, nadinig sa recording ng CCTV ang sinasigaw ng isang babae mula sa loob ng bahay ni Mama. Nagre-route na po yung ano ninyo. Muling nakita ang puting sakyan na lumabas mula sa compound. ay, Kinabukasan, oh yata. tumulog sa Ito pulisya na ang anak ni Mama. nagre-route na yata. Ang inireport na Dulo po nawawala kasi ang yung kanyang lavender anak. eh. Nawawala rin ang kanilang sasakyan. At nagsigawa ng masusing investigasyon ng pulisya sa tahanan ng negosyante. Nag-accept po kayo ng Gcash or cash lang. Eh, kung ako masusunod, mas gusto ko ang cash. Pero kung gusto niyo po, sige po. Kahit ano po. Pag Kahit may ba- pang-change naman po kayo, okay lang po. yun lang. Titignan lang po natin. Sige po. Okay lang po sa akin. Pamagalang Municipal Plaza. Ayon sa pulisya, walang bakas na dugo sa loob ng sakyan. Nitong Lunes, muling nagkaroon Ba't magkano po yung pera niyo? sa bahay ni Mama. 1K lang po. Ay, 1K po. Ang malagkit na krimen. Hindi pala lang ang 1K. Na nakabaon sa kanilang Ay. bakuran. Maliit lang po yan sa inyo, ma'am. Hindi ho. 1K lang. Tapos dito po. Papasok siya dito. Malambot po kasi lupa na yan dahil Ay, kaso hindi. Tingin nga po. Sige, okay lang po. Kahit mag-ano ko na lang. Kahit doon na lang. Kung kasya po doon. Itinuturi na pangunahin Sa, yan yung dinadaanan nila Kala ngayon. ng driver ng pamilya. Siya ang nagmamaneho ng sasakyan ng biktima noong nakitang pumasok at lumabas sa compound ng pamilya. Pinaghahanap na ng pulisya ang Pagkasyahin naturang natin. driver. Base po sa ating investigasyon,
sa lupot ng 7:20 hanggang 8:40 Huwag lang sa, dapat tinalian nila yan. lumalabas na ito Ito ay po, meron no? isang oras at 12 Ewan ko minuto. nga po sa mga nagawa Nung dyan. dumating at nung umalis po yung sasakyan. So ibig sabihin, sa loob ng isang oras at 12 minuto, doon niya ginawa yung pagmatay at pagbabaon ng bangkay malapit po doon sa septic tank. Base sa investigasyon, May mabibirtahan ako dyan? Opo, meron po doon banda. Patuloy na inaalam ng mga pulis ang motibo sa pagpatay. Samantala, nag-alok ng 200,000 pisong pabuya si Pampanga 1st District Congressman Carmelo Lantakin Jr. para sa sino pang mag-impormasyong ikalulutas ng kaso. Karen de Guzman, ABS-CBN. Saan bansa Dito po lang ba po kayo? ako eh. Ito ba? Dyan po, ibababa yung gamit sa ano. Mahirap po yun dyan. Wala kang mapagpuntahan. Pero may iikutan po eh. Ano pwede ito? Masikip, hindi ka na. Hindi ka. Hindi, may ikutan lang po tayo. Saka ang problema, baka one way na ito ngayon. Hindi kaya? Hindi naman po. Hindi ko rin kabisado ba dito po. Oh, kasi ginagawang kasada eh. Para hindi kasi yung bababaan. Pero tignan nyo, ang alam ko may ikutan po dyan eh. Hindi, problema nga pagka may... Hindi mo may, galing din may doon. gate din po kasi dun sa kabila. Hindi, pinupunto ko, baka may galing din doon, tulad yan, no? May sumusunod po sa atin. So bawal po, bawal tayong bumalik. Opo. Nung natanggap niya yung yung mark money, napansin niya May na likuan yung po. under nung Pagbababa kasi ako pera dyan. ay mga Yan. fit na. So, agad niyang kinuha ulit yung Dulo baril. kasi yan. Then itinasa niya, tinutok sa Parking ating, lot po dito. Hindi po, yung bababaan nyo, sabi nyo doon. Buti na lang, Doon dito nagpabilis lang. alerto itong ating social Ah, buyer. hindi, saan po ba talaga kayo bababa? Ayun po yung pababa po doon. Akala ko doon, yung sinasabi nyo kanina. May pa... Sorry po. Pababa po din kasi doon eh. Ayun po. Kahit dyan lang po sa lobby. Dyan po. Sure na po yun, ha? Diyan Oo, po. dyan po. Pababa din po kasi yan eh. Hindi kasi sabi nyo kanina doon kayo bababa. Ayan po, lobby po dito. Sa gilid. Ay, ano po, payment po muna. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat po. At God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala, this is Jamda Filipino Channel. Ang inyong pong paalam po.